po, ito po yung pag-uusapan po natin ngayon. So, kung mapapansin niyo po sa mga screen niyo ngayon, ang nakalagay po dyan ay workshop. So, ito po ay napaka-importante sa negosyo natin, no? So, lalo na po doon sa mga napapasali mo, sa mga nagiging sa mga new dealers mo. At syempre, para din po ito doon sa mga dealers mo na matatagal na sa First Vita Plus, 1 year, 2 years na sa First Vita Plus, 3 years na sa First Vita Plus, hindi pa rin marunong mag-talk. So, ang maganda po, itong workshop ay malaki po ang maitutulong neto sa grupo mo, sa grupong binubuo mo. So, kailangan po sa workshop, ito yung mga kailangan mong gawin. Ito yung sinasabi dito na workshop in preparation for actual BDF or marketing presentation sa ating product, paano ka ba kikita dito sa First Vita Plus. So sa mga new dealers niyo po, kailangan po na ito yung pinaka-una, kumbaga ito yung first step na kailangan mong ituro sa kanila. So kailangan sa mga dealers mo po, no, kasi through online naman po pwede mo sila i-workshop. So kung ikaw naman po ay nag-offline, so pwede niyo naman po ito gawin, no? Magse-set na nga lang kayo kung saang area, ganun, para ma-workshop mo sila, para matipon mo sila. So ito po, nakikita ko po ito sa kasi tayo sa buong Kingfisher talagang more on tayo online pero sobrang hanga po ako, shout out sa iyo Coach Yuri. So nakikita ko po yung mga post mo sa Facebook na talagang kahit pandemic, power na power pa rin sa offline. At the same time, sinasabay niya rin po yung online, o di ba? So ang unang gagawin pag magkakaroon ka ng workshop sa team mo, so kailangan po doon po sa mga dealers mo or doon sa mga magiging dealers mo nyo po na natulungan ng produkto ng First Vita Plus, ay pwede po nila ito maging, kumbaga, kung may mga sarili silang testimony, so ipapa-prepare nyo po yun sa kanila. Okay? At syempre po, napaka-importante din po, no, na pag may workshop ka sa grupo mo, mas maganda napapa-attend mo din yung mga iba mong dealers para natututo rin sila kung paano nga ba natin gawin ang negosyo sa First Vita Plus. So katulad nga po nito, ng pinapaliwanag ko po sa inyo ngayon, ang pinaka-basic po ng negosyo natin, ano ang kailangan aralin? Product and marketing. So, kailangan po napapa-attend nyo po sila. So, lalo naman po ngayon, no, sa new normal, hindi naman po tayo mahihirapan dahil kahit nasa bahay ka, kahit saang area ka pa, katulad po ngayon dito, may kasama po tayo na taga-team Italy, o di ba? Shout out Coach Osang. O di ba, through online. So, isi-send lang po yung link. So, ganun lang po ka basic yung negosyo natin kung paano siya aaralin. Ano pa? Siyempre kailangan din po, no, bago magsisimula yung workshop, so ito po yung kailangan mo maging sistema sa grupo mo. So kailangan ikaw po mismo talagang magno-note ka rin or magpi-feedback ka din, no? O kaya mag-assign ka ng mga dealers mo, ano ba yung magiging feedback pagkatapos ng workshop. So after presentation. So napaka-importante po niya, no, para na-analyze nyo ano pa ba yung mga, halimbawa nakikita mo dun sa dealers mo na yung bosses niya, syempre pag sinabing marketing, kailangan yung bosses natin dyan talagang power na power. Kasi pinapakita mo, 300,000 a month ang pwede mong kitain dito. O, di ba? Hindi naman po pwedeng magpe-present, kasi normal naman po yun, no? Normal, kaya nga po may workshop. So, para na-analyze, tapos, syempre, may a-adjust din po kaagad. Okay? And syempre, kaya nga po napaka-importante na nagta-take note tayo, may mga feedback tayo, no? Kasi napaka-importante na nai-improve natin yung presentation natin, kaya kaya nga po meron tayong workshop. Kasi, syempre, para mas mabilis ka mag-level up or mas mabilis ka mag-grow sa negosyo mo. Tama po ba? Pakipusuan nga po kung natututo ba dito sa panimula ng ating training. At syempre, ito nga po, dahil ang preparation na isa sa preparation na kailangan mo, prepare synchronized presentation. So, napaka-importante po niyan. 'Di ba? So kailangan lalo na po ngayon sa sa online natin, ang bilis ng gumawa ng mga presentation o
isa po sa ginagawa namin, ginagamitan namin siya ng Canva, ano ba, yung PowerPoint, di ba? So, para mas mapaganda mo pa yung ano mo, yung presentation mo, maayos mo yung presentation mo. So, yun po yung mga pwede niyo po gamitin. At syempre bilang speaker, no, kailangan master mo yung topic mo. 'Di ba? So kaya kailangan napaka-importante na mag-workshop ka bago ka magsalita, no? Kailangan alam mo 'to lahat, hindi pwede yung bahala na. Pag sinabi ni coach mo, coach, ikaw yung magta-topic ngayon ng module 3. So syempre iisipin mo ngayon, okay, bahala na. Pagdating ng time na yan, okay na. So hindi mo pinaghandaan. 'Di ba? So napaka-importante po nito, no? Na kailangan alam mo yung topic mo, ano pa ba yung spelling. So dito po sa spelling, ako talaga aminado ako dahil ako po ay tubong Masbatenya, so Bisaya, 'di ba? So minsan po yung mga malalambot na papatigas ko ay tama. yung nagiging Bisaya yung mga salita ko, yun, yung mga yung mga matitigas naman napapalambot ko yung mga ganon, 'di ba? So yun po yung problema ng isang probinsyana na katulad ko. So, alam niyo po ba, isa sa nakatulong talaga sa akin si Mr. Google. Kasi ang maganda lang po doon sa may mga problema po sa pronunciation, no? Kay Google lang po kayo pumunta. Talagang matuturuan niya po kayo ng tama. Gagayahin niyo lang siya. So ano pa? Syempre, napaka-importante, kailangan kumpleto ka nito, 'di ba? Ito po, no, pasok to dun sa mga, halimbawa, ngayon, nag-offline ka pa. So ano ba yung mga kailangan po? Bago ka syempre, kailangan mo ng documents. Kasi syempre, ano yung pinaka-basic ng documents? Yung registration form. Kasi pag wala ka ng registration form, talk ka ng talk, power na power mo na yung lahat ng kinausap mo. Tapos ngayon magpe-pay na, wala kang document, wala kang registration form. Di ba sayang? O ano pa ang kailangan mo? Siyempre, kailangan mo ng testimony. Kung may sarili kang testimony, paano ka ba natulungan ng produkto ng First Vita Plus? Ikwento mo. So ano pa? Siyempre, kailangan natin pag mag-talk tayo, ito po ay pag-offline, no? So pag mag-talk po tayo, siyempre, napaka-importante na meron tayong product. Gawin mo ng power pack. Siyempre, kailangan pag nagtotalk ka, kumpleto ka ng product. So, ito po yung mga kailangan mo offline. So sa online naman po, ay napakaano lang, napakabilis lang. Kasi pag na-close mo na agad ng deal yung kausap mo, no? Syempre through online, i-guide mo na lang. Di ba? So para dun sa mga hindi pa nakakasabay, sige, magpe-pay na ako diyan, paano ba yan? Paano yan? Nandito ako sa Negros. Paano ba yan? Nandito ako sa Italy. Paano ba yan? Nandito ako sa Hong Kong. Di through online po, napakabilis lang. So isa po yun sa mga preparation. Ano pa? So napaka-importante po, no, na kailangan na arrange them according to the flow of your presentation. So dapat po ito lahat, itong mga sinabi ko po, ito po yung mga pinaka-basic na kailangan po prepare ka. Kailangan handa ka. Okay? So pakipusuan naman po dyan. Shout out po sa'yo, Coach Empire Preacher. Tama po ba yung pronunciation ko? Bisaya po ako eh. So shout out po sa'yo. Talaga napakasipag naman talaga ni Upline mag-aral. Diba? So gayahin natin si Upline. Talagang proud Upline si Coach Yuri. So eto na po, before you start the presentation, ano ba yung mga kailangan mong gawin? So syempre, i-mindset mo na yung sarili mo na kaya ko to. Nag-workshop ako eh. Pinaghandaan ko to eh. Ilang weeks ko tong pinaghandaan. Sabi ng upline ko 1 month ago, ako daw ang magto-talk. Di ba? So, ibig sabihin, ready ka na dapat. I-mindset mo na yung sarili mo na kaya mo siyang gawin. Okay? Itaas mo yung confidence mo, di ba? Ganun ka power po ang workshop. Ano pa? At syempre po, kailangan sincere ka, no? Maipakita dun sa tao kung gaano kaganda yung produkto natin, yung negosyo natin, dapat maiparamdam mo sa kanila na matutulungan natin sila. Okay? Syempre po, lalo na po ngayong pandemic. So alam niyo po ba na si First Vita Plus talaga, lalo na po sa amin, no? Na talagang wala kaming ibang pinagkakakitaan kundi First Vita Plus lang talaga. Di ba? So ano pa, yung marami po ang nawalan po ng trabaho ngayon.
no? Kailangan po maiparamdam natin sa kanila na matutulungan natin sila through First Vita Plus. Kailangan maiparamdam natin sa kanila na through First Vita Plus, mababago din po ang buhay nila dito. Tama po ba? So para po malaman ko na ikaw ay nakikinig talaga, pakipusuan naman dyan. Baka sabihin nila, ano pa yung si Coach Trixie? Unlimited yung heart. Di ba? Alam niyo po, ganito lang talaga ako ka-excited. Ganito ako ka-excited na i-share sa inyo. Paano ba namin ginagawa yung negosyo? So, dapat po i-enjoy mo lang. Okay? So, ano pa? Siyempre, no, kailangan, ito naman talaga, lalo na sa ginagawa natin. So, siyempre, kailangan kahit nasabihin mo 100% ang confident ko sa sarili ko. Pero kailangan po, lagi kang hihingi ng, kumbaga, lagi ka dapat may short prayer. So, kailangan, lagi ka pa rin nagdadasal, no, na kailangan, bago ka magsimula, mag-talk, so kailangan, ipagdasal mo na bigyan ka ng knowledge ni Lord, bigyan ka ng wisdom ni Lord, sa ginagawa natin everyday, okay? So, sabihin mo, I believe I can do it in Jesus' name. Di ba? Ganun mag-pray. Ano pa? So, bilang nag-workshop ka na, no? May mga nakapag-prepare ka na. So, eto na. Pasok ka na sa speakership. Congratulations. Di ba? Power. So, bilang speakership po, ito yung mga kailangan mong gawin. Unang-una, syempre, ipakilala mo yung sarili mo, i-introduce mo yung sarili mo, ano ba yung pangalan mo, paano ka ba napunta sa First Vita Plus, sino ba yung nagpakilala sa'yo ng First Vita Plus, ano ba ang naitulong sa'yo ng napakaganda nating produkto ng First Vita Plus, at bakit mo gagawin ang negosyo ng First Vita Plus. Okay? So ano pa? So syempre po bilang speaker, ito po yung kailangan nating iwasan. Yung alam mo yung I'm sorry, ganyan. Ano pa ba? I'm not prepared. I'm nervous. So ito po yung mga kailangan natin iwasan. Kaya nga po napaka-importante na meron tayong workshop. Kailangan ikaw mismo bilang new dealer sa mga papapa-dealer mo mag-workshop. So, kailangan kaugalian po natin yan dahil yan po ang pinaka-basic ng ating negosyo. So, tama po ba? Pakipusuan naman po dyan. O, di ba? Ito po yung mga basic lang po ito, no? Ano pa ang kailangan natin gawin? So, syempre, bilang speaker, nag-workshop ka, alam mo yung product marketing. So, doon sa mga profile ng mga makakausap mo, doktor man yan, manager man yan, pag ikaw ang nagtotok, so wag mo po iisipin yun. Kasi yung iba kinakabahan, hala, yung itutok ko ngayon, doktor. Hala, yung itutok ko ngayon, manager. Hala, paano kaya to? Dahil kinabahan ka na, nawala ka na sa topic mo. Diba? So, lagi mo lang iisipin na ikaw ang mas nakakaalam ng topic mo. Ibig sabihin, alam mo ang produkto, ang negosyo mo sa First Vita Plus. Bakit? Nag-workshop ka eh. Diba? Tama po ba? So, ano pa ang kailangan natin bilang ikaw, bilang speaker ng iyong negosyo? Kailangan po 100% yung paniniwala mo. 100% yung tiwala mo sa produkto, sa napakagandang marketing plan natin. At higit sa lahat, syempre sa kumpanya natin. 'Di ba? Kasi sa produkto, ang dami na pong natulungan ng product natin. So sa sariling testimony ko po ay talagang grabe, power na power. Talagang yung produkto ay, ito po ay isa sa mga pinaka-sekreto ko talaga kung bakit mukha daw akong 16. O, di ba? Power na power. At higit sa lahat, ito yung pinaka talagang alam mo yun, di ba po may product tayo na may Vita Heart. So ito na po yung puso ko talaga sa First Vita Plus kasi napakaganda ng marketing plan. Bakit? Ang dami ng taong natulungan eh. Walang pinag-aralan, may pinag-aralan, 'di ba? So ang maganda dito sa First Vita Plus, kaya nga po sobrang nagpapasalamat ako sa may-ari ng First Vita Plus kay Ma'am Doyi at kay Sir Stock dahil yung katulad ko po naisip ko dati na wala ng pagkakataon na mabigyan ng ganito kagandang opportunity ay talagang grabe naman talaga. So ang maganda pa po kasi yung company natin every month may paraffle, 'di ba? Oh, galingan mo lang. Lalo na po sa online, ay grabe. Baka isa ka na sa manalo next month. Kaya napakaswerte nung nanalo, no? Ano pa?
Siyempre sa sarili mo, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa sarili mong kakayahan na kaya mong gawin 'to. Tama po ba? Yun lang ang kailangan natin gawin talaga sa negosyo natin. So bilang speaker, so kailangan speak politely lang tayo. Hindi tayo bastos, hindi tayo mayabang, 'di ba? Ano pa? Kailangan sa negosyo natin, dapat isa to sa pinaka ano mo, skills mo. Dapat magaling ka pagdating sa computation. Pag sinabing 1 plus 1, dapat ang sagot mo 1.5. 1.5, 'di ba? So, ano po talaga, sa negosyo natin, isa to sa pinaka kailangan galingan mo. Kasi negosyante ka eh. Galingan mo mag-compute. 'Di ba? Pag sinabing ay grabe, ngayong week na 'to, ilan ba dapat yung cheque ko? Ilan ba dapat yung stock ko? Ilan ba dapat yung GSOC ko? 'Di ba? Gano'n. Gano'n po sa ating negosyo. Kasi pag once po na ito, na master po ng bawat isa sa atin, ay grabe. Talagang baka hindi ka na makatulog sa, ay ganito pala yung savings ko na sa First Vita Plus. Ramdam na ramdam mo sa sarili mo na isang negosyante ka talaga. Kasi, ay ito na pala yung lagay ng aking negosyo. O, di ba? Lalo na sa mga client mo, sa mga mapapasali mo. Siyempre po, lahat kaya naman po sila nag-join sa First Vita Plus bukod sa gusto nila maging healthy ngayong pandemic. Siyempre po, gusto rin nila kumita. So, anong kailangan mong gawin? I-ano mo na sa kanila. Galingan mo mag-compute. Alam mo ba, pag ginawa mo to, o di ba? Pag ginawa mo 'to, ito yung pwede mong kitain. Oh, 300,000 a month. Oh, ganun po kaganda yung negosyo natin. At siyempre po, napaka-importante nito, dapat sincere ka dun sa mga kausap mo. Sincere ka na dapat may pakita mo dun na business partner kayo pag ginawa niya ang negosyo ng First Vita Plus. 'Di ba? So kailangan po kahit na po na nasa virtual tayo, no? Kailangan maiparamdam mo pa rin sa kanya na totoo ang mga sinasabi mo, partnership kayo, ginawa niya ang negosyo. So kailangan po sincere sa negosyo pag ginawa ang negosyo ng First Vita Plus. So ito naman po, kailangan dito humble tayo, no? So dito naman po katulad nila Upline Ray, kahit na mayayaman na sila, 'di ba? So ano pa ba yung mga kailangan, pwede kang magkwento sa kanila, no? O kaya pwede kang makinig sa mga kwento nila. So kailangan lang po dito ang more on First Vita Plus kasi karamihan po sa nagto-talk, minsan ang nadadala yung speaker na, nagchichismisan na sila, hala, na power na, nakalimutan na yung negosyo. Tama po. So dito po ikwento lang natin kung sino yung mga natulungan ng produkto ng First Vita Plus, sino na ba yung mga umasenso dito, katulad pwede po natin yung mentor po natin si Coach Ray De Vida, di ba? Na talagang grabe naman talaga. Nung nakaraan, nung nandun kami sa resort nila, ay power na power. Pero grabe, napaka-humble nilang dalawa ni Apps Cleo. At syempre po, eto, kailangan natin to. So bilang speaker, kailangan masaya tayo. Yung ganito nagtuturo ka or nagtotalk ka ng product, marketing. So kailangan nai-impluwensyahan mo sila sa power mo, nai-impluwensyahan mo sila dun sa sinasabi mo. Boses mo pa lang ay talagang ay power na sila. 'Di ba? Kasi sabi nga po dito, the more enthusiastic, the more ano po yung kasunod. Hindi ko po nakita. Ayan, the more money. Yun pala natakpan kasi. Ayan. So isisingle muna natin to para lahat po kayo nakikita ko. Ayan. So ito po yung kailangan mo. Kasi syempre, hindi naman pwedeng magpapaliwanag ka ng 300,000 a month. Ay, alam mo yan, parang, ay alam mo, dito, pag ginawa mo ang negosyo, alam mo ba, kikita ka dito ng 300,000 a month. O, di ba? Sa tingin mo ba mapapower siya sa'yo? So kailangan masaya. Kahit lahat, kailangan pag nagto-talk tayo about business, about First Vita Plus, kailangan masaya ka, no? Happy ka, 'di ba? Hindi pwede yung malamya. So nasa health po tayo. So kailangan bukod sa nai-impluwensyahan mo sila dun sa negosyo natin, so maipakita mo rin sa sarili mo, no, na healthy ka, 'di ba? So ano pa, ito talagang power na power to. Ito yung isa sa pinakakailangan bilang speaker, no? Yung looks natin at syempre yung smell natin. So nasa virtual naman po tayo ngayon.
So syempre po, kailangan maayos yung ano natin, mukha tayong negosyante, no? Yung mga ano natin, lalo na itong katulad nito yung sa laptop, no? Kailangan sakto sa iyo mismo. Ano pa ba, kahit nasa virtual tayo, yung mukhang mabango pa rin tayo, 'di ba? Kahit na hindi naligo. Pero ako po naligo po ako ha, baka isipin niyo nasa virtual tayo ngayon tapos di ako naligo. So ito po yung mga pinaka-importante po sa negosyo natin bilang isang negosyante. So, online, dahil nasa online tayo, syempre yung background natin, kailangan maayos, no? Yung position ng camera natin, maayos, hindi yung nasa virtual nga tayo, pero yung camera mo nakaputok dun sa bubong ng bahay mo, di ba? So, kailangan po professional tayo sa pagdating sa ating negosyo. Okay po? So, hindi ko na po nakikita kung sino yung mga pupuso, pero pakipusuan naman dyan dahil tinanggal ko na yung, yung screen. So, ito po, kaya naman kailangan natin mapanatili yung pagiging looks natin na bilang isang negosyante kasi ang pinaka-objective po natin dito ay makonvince mo sila. 'Di ba? Kasi napakaganda ng produkto natin para maipakita mo sa kanila na pag ginawa nila ang negosyo ng First Vita Plus ay talagang mapapower talaga sila kasi biro mo 300,000 naman, aaralin mo lang, 'di ba? Aaralin mo lang step by step. So yun po yung mga ano, yun po yung kumbaga yun po yung isa sa pinaka objective natin talaga. Okay? So, syempre bilang speaker po, kailangan yung boses natin. So, ano ba yung boses mo pag magtotok ka ng product? Ano ba yung boses mo pag nagtotok ka ng marketing? 'Di ba? Syempre pag product, para ka talagang doktor. O pag marketing, talagang alam mo yung power, yung bagsakan mo ng 300,000 a month. O, 'di ba? Eh paano naman pag sa leadership naman ang boses mo? So, ang ibig ko po sabihin, no? So, sa bilang speaker, so kailangan alam mo kung paano mo laruin yung boses mo dito. Okay? So para ka lang kumakanta niyan, no? Para ka lang ano, para ka lang nasa meron pa bang showtime? Sorry po, hindi ako nanonood eh. So, parang ganun lang po. Para sa madaling salita, para kang singer. So, ganun mo lang po lalaruin yung boses mo dito. So, ano pa ang pinakakailangan mo sa negosyo mo? Eto, ebidensya kasi normal naman po no na sa ating mga clients, so lalo na po through online, ano ba yung mga maipapakita mo dun sa mga client mo, lalo na po yung sa mga product natin. So sa Facebook po, marami po ang kumakalat na natulungan ng produkto ng First Vita Plus. So pwede niyo po yan i-save para halimbawa po ganito, yung client mo ang health concern niya sa kidney o may nakita ka sa Facebook ngayon, ay natulungan siya ng First Vita Plus. O, isave mo na yun. Ano pa, yung mga natulungan ng may PCOS. So, para po yung mga magiging client mo, tapos kung ano yung mga health concern nila, may maipapakita ka. Okay po? So, ano pa? Ano pa yung mga kailangan mo bilang isang ebidensya? Okay? So, yung check mo, yung income mo. Tama po? So, ano pa? Siyempre, tayo po no sa mga check-in natin. So, bago mo i-save sa bangko mo, bago mo ilagay sa bangko mo, yung particular po, wag po nating wawalain 'yon. Kasi isa po 'yon sa maipapakita mo sa kanila. Isa 'yon sa magiging ebidensya mo sa kanila na ito na yung kinita ko sa First Vita Plus. Biruin mo, pandemic, sa bahay lang kami, ito yung kinita namin, online pa namin ginagawa negosyo. So isa po yun sa magiging ebidensya nyo. Ano pa po? Para doon sa mga prospect mo na halimbawa tricycle driver, ayan, pwede niyo po i-save yung ano, yung kay Coach Fidel Perez o sino pa yung mga taxi, halimbawa may client ka naman taxi driver. O i-save mo yung ano, yung picture ni Coach Manny Kasapaw o kung sa tingin mo naman kabaitaan yung ano mo, yung mga client mo. Eh di syempre si upline rin pamintuan. O, di ba yung mga kabaitaan na kumita sa First Vita Plus? So isa po yun sa mga maipapakita nyo sa kanila. Okay? At syempre, kailangan dito no bilang speaker no so wag tayong mayabang mag-talk. So kasi client will decide based on the heart, emotion, and concern. Okay po? So, syempre, napaka-importante din no, na
i-respect din po natin yung audience natin. So, kailangan po gagamit tayo ng ma'am, sir, alam niyo po, sir, ito po yung ito po yung pwedeng makatulong sa inyo, ganon. Ano pa ba? Kailangan may po tayo, hindi yung, te, alam mo te, yayaman ka dito te, sumali ka na te. Pwede ba yun? So, hindi po dapat, iwasan po natin yung mga ganong words, okay? Kasi sa First Vita Plus po, tinuturuan tayo ni Ma'am Doy maging professional. Kahit na nasa virtual tayo, talaga si Ma'am Doy, talagang ang ganda-ganda niya, kaya nga idol na idol ko si Ma'am eh. So, yun, bilang pinapakita ni Ma'am na ang negosyo natin ay big time business. So, professional po dapat tayo dun sa mga client natin. Okay? So, eto, tapos na po ako pagdating sa speakership. Pakipusuan naman po kung may natutunan ba tayo sa speakership at pakipusuan naman po kung bilang speakership, napansin mo na ba dun sa sarili mo, ano ba yung mga kailangan mong i-adjust sa sarili mo pag ikaw ay magiging speaker na? Pakipusuan naman dyan. Hindi ko po kayo nakikita pero grabe na i-excite talaga ako. Power at sobrang init. Diba? So, ngayon, ang next na magiging topic natin, ang tanong ko sa'yo, leader ka na ba? Leader ka na ba? Pakipusuan naman dyan. So, dito po sa negosyo, no, bilang isang negosyante sa First Vita Plus, isa po ito sa pinaka-kailangan mo. Lalo na ngayong pandemic. Diba? Kung ikaw ay may grupo na, no? So, paano mo ba higit sa lahat, paano mo ba pinamumunuan yung sarili mo? Paano mo ba nililid yung grupo mo dito sa negosyo mo sa First Vita Plus? Okay? So, magsisimula na tayo. So, ito po yung mga ituturo ko sa inyo. Ito po ay qualities of a great leader. So, bilang isang leader ng negosyo mo dito sa First Vita Plus, ito yung isa sa pinakakailangan mo. Dapat meron kang ganito. Great leaders are good followers and good listeners. So, ang leader po, no, dapat may good attitude. So, isa ito sa pinakakailangan mo. No? Kaya pag sinabi ng upline mo na oh, coach, ikaw ang babagsak. Siyempre dapat susunod ka. Kasi nakikinig ka eh. Malinaw po ba ang aking signal? Kasi nakita ko po sa aking monitor ay talagang humihina po. So, dito po kasi ay okay naman po. Okay naman, Coach? Coach RJ? Okay. So, yun. So, yun yung mga kailangan mong gawin. No? Kailangan dito marunong kang makinig, marunong kang sumunod. Siyempre, yung upline mo, hindi naman siya magsasabi sa iyo ng hindi ikakabuti para sa negosyo mo. 'Di ba? So, kailangan, isa to sa mga attitude na i-ano mo sa sarili mo, no? I-adapt mo sa sarili mo. Kailangan ko yumaman sa First Vita Plus. 300,000 ang pwede kong kitain dito. Ano lang yung kailangan mong gawin bilang new sa negosyo? Siyempre, dapat marunong ka sumunod, no? Marunong ka makinig. Kasi ako po, no? Biruin mo 300,000 a month. Siyempre, susunod talaga ako. Paano ba yan, Coach? Sige, Coach. Gusto ko yan. Oh, pag sinabi ni Coach RJ sa akin, Coach Trixie, ikaw ang magbabagsak ngayon ng Module 3, ha? Yes, Coach. Di ba? So, dahil nakinig ako, edi sumunod ako. So, ako po ang speaker nyo ngayon. Di ba? Kaya power na power. So, syempre po bilang leader ng yung negosyo. So, ito po ay isa sa mga kumbaga ito yung dapat katangian na dapat ikaw ay isang mahusay na leader. So, dapat po may sarili kang palo. Dapat po kahit wala yung coach mo, dapat ginagawa mo ang negosyo mo sa First Vita Plus. 'Di ba? Dapat bilang leader ng negosyo mo, may initiative ka na ito yung ituturo mo sa mga downline mo, no? Na ay, ito yung plano ko. Coaches, ito yung plan. Ito yung plan ko. Coach RJ, ito yung plano ko sa grupo ko ngayon, 'di ba? Parang ang sarap sa tenga ni Coach RJ kasi
Hindi na lang puro si Coach RJ, oh coach, ito yung gawin mo, coach, ito yung gawin mo. May initiative ka na coach, ito na yung plano ko. Ang malupit niyan, ginagawa mo na siya. 'Di ba? So yun po yung isa sa mga katangian na mahusay na leader ka. At bilang isang leader ng iyong negosyo, ano ba yung mga kailangan mong gawin? No? So dapat marunong kang magpakumbaba. Okay? So dapat bilang leader ng iyong grupo, kailangan talaga, ay grabe, dapat habaan mo yung pasensya mo. Dapat marunong ka magpakumbaba dun sa mga naririnig mo. Kasi yung iba po, bilang, syempre pag mga new dealers pa yan, syempre may mga attitude pa yan. Di ba? Kailangan pakumbaba ka dun kasi lagi mong iisipin na kailangan mo paulit-ulit na ipaunawa sa kanila na kailangan maintindihan nila to, itong negosyo na to. So sabi nga ni Ma'am Doyi, be patient. Be grateful. Bakit? Nararanasan mo yan eh. 'Di ba? Kasi isang leader ka eh. So dapat po ganun po yung ating attitude. Ano pa, ang tunay na leader handang magsakripisyo. So ang tanong, handa ka na bang magsakripisyo para sa mga pangarap mo dito sa First Vita Plus? Handa ka bang magsakripisyo para dun sa magandang buhay na naghihintay sa iyo, lalo na sa mga pamilya mo na umaasa sa iyo? 'Di ba? Dahil ako po no, sa sarili ko na lang eh, talagang syempre sa pamilya naman eh, talagang kumbaga ako talaga parang ako lang ay kailangan ito yung goal ko, ito yung naghihintay sa akin dito sa First Vita Plus. So kailangan handa ako kahit na mahirapan ako, okay lang. Ilang years na ako naghihirap eh sa pagiging empleyado pa lang. Buti lang nag-decide ako dito sa First Vita Plus. Kasi dito sa First Vita Plus, mahirapan ka, magutuman ka, lahat na ng sakripisyo, feeling mo, nagawa mo na lahat. Alam mo yun, yung may mga pagkakataon po ganun yung ibang leaders. Di ba? Sa madaling salita po, kailangan anuman ang mangyari sa'yo dito, kailangan handa ka po magsakripisyo. Tama? So pakipusuan naman po dyan kung ikaw ba ay hirap na ngayong pandemic pero go na go pa din sa paggawa ng negosyo through First Vita Plus. Di ba? Lalo naman pandemic, nako. Pero alam niyo po, good news. Kasi syempre sa negosyo natin sa First Vita Plus ay talaga namang grabe, go na go ang ating business through online. Okay? So kaya ganun po ka-power ang ating negosyo. So bilang isang leader, dapat willing kang matuto. Diba? Sabi nga po dito, great leaders are good followers and good listeners. So dapat para matuto ka, ano yung kailangan mong gawin? Makinig ka. Sumunod ka. Sumunod ka dun sa upline mo. Tama. Para natututo ka. Ang hirap kaya nang walang alam. Pag gagawin mo ang business, wala kang alam, di ka kasi nakinig eh, hindi ka sumunod eh. So, hihirapan ka, darating ang time na may isip mo lang sa sarili mo, ay, ayoko na gawin si First Vita Plus. Kasi ang hirap-hirap pala yun. Eh, ang totoo naman po, kaya ka nahihirapan dahil hindi mo pinag-aralan. Bakit hindi mo napag-aralan? Kasi nga, hindi ka naman nakikinig sa upline mo eh. Hindi ka kasi sumusunod eh. Ganun lang po ka-basic. Ano pa? Isa sa mga kailangan mong gawin bilang leader ng iyong negosyo. No? Dapat willing ka talaga dito matuto. Lalo na ngayong pandemic, naku, ang bilis lang kaya aralin. Online, ay grabe. Ang bilis sumunod sa upline. Pag sinabi na upline, tune in ka ngayon, i-click mo na lang yung link eh. Di ba? Walang kahirap-hirap, pakikinig ka lang. Yung tipong ako po mismo, kahit na busy online, o clinic ko lang yung link, o nakikinig ako, pag may natutunan ako, ay talagang napapapuso ako, ay talagang napapachat ako, ay grabe upline ang power mo. Ganun po ako mismo. Ganun ako tawag nito, ganun ako kapursigido, di ba? Gawin ang negosyo. Kasi gusto kong matuto eh. Kasi nga po, hindi naman ako nakapag-aral. O dito, ang maganda lang dito sa First Vita Plus, na kahit wala kang pinag-aralan, lahat dito matututunan mo, maging porsigido ka lang, maging ano ka lang, maging excited ka lang, mas aralin pa yung business. So, sa madaling salita, sumunod ka lang.
Makinig ka kasi. Di ba? Ganun ka-power ang business natin. Ano pa? Siyempre, kaya ang tunay na leaders are believers. Tama po. So, maniwala ka na dito sa First Vita Plus ay talagang malayo ang mararating mo dito. Yung iba kasi ganito eh. Alam mo yun, yung kailangan may makita muna silang result sa'yo. Kailangan, para ma-power ako sa'yo, makita ko muna na may kotse ka. Oh, alam mo yun, may kotse ka, may nakikita sila sa'yo. Diba? So, ang pinaka-importante po, no, kailangan lang dito, lakihan lang natin yung pag-iisip natin. Think big. Diba? Paniwalaan mo yung sarili mo 100%. No? At ano pa, syempre, samahan mo ng matinding trabaho. Hindi yung pwede yung naniniwala ako, leader ako kasi naniniwala ako. Yung iba ganito eh, mapagpanggap. Ito po, no, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay leadership. So, kung kayo po ay may naririnig sa akin, grabe si coach magsalita Talagang tagos sa puso So, ibig sabihin, ikaw yun. Power ba? Ay, sus, lalo ko napapower, pakipusuan niya ulit. So, ang ibig ko lang, ang pinaka-point ko po dito, kung totoo ka talagang leader ng iyong negosyo, samahan mo ng matinding trabaho. Huwag kang puro reklamo. Diba? Tama ba? Tama ba mga upline? Ganun ang tunay na leader. Ano pa? Leaders are committed. So, committed ka ba sa negosyo mo? Ha? Committed ka ba to serve your team sa grupo mo? Na kahit na nandito ako sa Valenzuela, nandito siya sa malayong lugar, pag sinabi si business partner na, coach, kailangan kita ngayon. Hindi ko kasi ito naiintindihan. Kahit gaano kalayo yan, dahil committed ka to serve, syempre pupuntahan mo. At hindi ka hihingi ng kapalit. Okay. Ganun ang isang leader ng negosyo sa First Vita Plus. Kasi dito po, no, bilang leader ng grupo, so, syempre, nandyan yung new dealer yan, i-guide mo, di ba? Ganun ka dapat committed sa sa mga dealers mo. Dapat committed ka to serve, to guide, para mas matuto sila sa negosyo ng First Vita Plus, para na ma-manage mo ang grupo mo dito sa First Vita Plus. Kasi ang hirap po ng hindi yung pakiramdaman lang tayo, may grupo ka. So, syempre, hindi pa naiintindihan ng grupo mo ngayon. O dahil hindi mo nag-guide, so parang feeling mo, ay alam niya na yan, nag-attend na siya ng training dun sa Vita Plus sa first main office Ay alam niya na yan, nag-attend yan ng TGFDP training Alam mo yun, yung mga pakiramdaman. So, iwasan po natin yun dahil hindi yan tunay na leader. Okay po ba? So, bilang isang leader ng iyong negosyo, dapat committed ka to train sa grupo mo. Kahit isang dealer mo pa lang yan, bagsakan mo na agad yan. Yung medyo brutal yung salita. So, i-train mo na agad yan. Ano ba dapat? Yung module 1, ano ba yung mga basic na kailangan niyang gawin? Ano ba yung mga basic na kailangan niyang matutunan sa module 1? Bakit niya gagawin ang negosyo ng First Vita Plus? Di ba? Ano ba yung mga basic pa? Ano pa? Paano ba yung mga form? Ganyan. So, dapat i-train mo kahit isang dealer pa lang yan. Halimbawa, ikaw ka-dealer mo ngayon. Syempre, yung target natin, yung 4,095. Di ba? Dapat sa loob ng isang buwan, meron kang mapa-dealer na kagaya mo. Hindi yung sa loob ng isang buwan is nakafocus. Ay, sabi ni coach, kailangan daw makabenta ako sa loob ng isang buwan. Ay, power, hindi ka negosyante. Ano yung kikitain mo doon? Di ba? So, ang pinaka-point ko po, no? So, kailangan galingan mo mag-training. Kahit nag-iisa pa lang yung dealer mo. Kasi pag dumami yan, naging 2, 3, 4, 5, 10 na yan, ay baka mahirapan ka na. Kasi syempre may kanya-kanyang ano yan, may kanya-kanyang diskarte yan. So, dapat simula pa lang na mindset mo na sila. Ito yung partner, ito yung kailangan mong matutunan. Kasi, di ba, dealer ka na, di ba? Kaya ka nag-join sa First Vita Plus dahil gusto mo gumaling, gusto mo mas gumanda, gusto mo yumaman, di ba? So, yun yung mga kailangan mong gawin. At ano pa? Syempre, sa grupo, no?
kailangan ikaw mismo bilang isang leader ng iyong grupo, ng iyong negosyo dito sa First Bite Plus, dapat committed ka to motivate. Okay? Kasi may mga pagkakataon po, no, sa mga new dealers mo, sa mga magiging new dealers natin, na talagang nandun yung nahihirapan sila, nandun yung parang feeling nila, alam mo yun, months pa lang, 3 months pa lang, 1 year pa lang, 2 years pa lang, hirap na sila. So, nandyan ka para i-motivate sila lagi. Na partner, alam mo ba, normal lang yung nararanasan mo nung nagsimula ako sa First Beta Plus, hindi ko pa kasi naiintindihan. Kaya yung nararanasan mo ngayon, yan din yung pinagdaanan ko eh. Pero partner, ituloy mo lang. Aralin lang natin. Galingan lang natin mag-aral kasi yun lang naman sabi nga ni Upline Ray, yun ang pinakasusi mo dito sa First Beta Plus. Aralin mo ang sarili mong negosyo dito. Kasi yung syempre, mga upline natin, nandyan sila to gina-guide nila tayo, ano ba yung mga kailangan natin gawin. So, yun din po yung gagawin natin. Okay po? So, bilang isang leader, dapat committed ka to inspire. Yun yung gagawin mo sa kanila. Okay? So, bilang isang leader ng iyong negosyo, dapat ikaw ay isang mentor at motivators ng grupo mo. Diba? So, napaka-importante po niyan. Kailangan magpaka-mentor ka talaga, magpaka-apply ka sa mga dealers mo. Hindi pwedeng, alam mo yun, yung hindi mo sila ibigay, ay, napa-dealer na kita, bahala ka na dyan. O sige, mag-tune in ka na lang dyan. Hindi po ganun. Kailangan mini-mentor mo talaga sila. So, kaya nga po, napaka-importante na motivated ka lagi. No? Kasi madali mag-motivate sa iba kung ikaw mismo malalim ang motivation mo, motivation mo sa buhay. Okay? At bilang isang mentor, syempre po, lagi mong pangungunahan. Hindi pwedeng, partner, dahil dealer ka na ngayon, negosyante ka na ngayon, mag-training ka na. Ikaw ang mag-talk. Tapos ikaw mismo hindi mo pa nagagawa. Diba? Power na power yun. So, ang pinaka-kwento po, bilang isang mentor ng iyong negosyo, kailangan maging modelo ka sa kanila. Para, syempre, sumunod sila sa'yo. Kasi nakikita nila sa'yo na, ito yung ginawa ni coach eh. So, ito rin yung gagawin ko kasi ito yung naging result niya eh. So, isa to sa kinakahangaan ko kay Coach RJ na talagang bago niya i-execute sa team, talagang siya mismo ginawa niya na muna. 1 month, 2 months, nagawa niya muna bago niya i-execute sa team. So, ganun po. Dapat bilang isang mentor, ganyan tayo, okay? So, bilang isang leader, dapat meron kang vision. Meron kang goals and plans sa grupo mo. Isa to sa pinaka-importante na kailangan meron kang ganito. Okay? So, kasi lagi niyo pong iisipin, no? Na ang leader, alam nila kung ano yung gusto nila. Alam nila kung saan sila pupunta at alam nila, no? Alam ng isang leader kung paano nila makukuha yung mga gusto nila. Okay? So bilang isang leader ng iyong grupo, dapat may vision ka. Ang tanong, ano ba yung vision mo sa grupo mo? So ano ba yung goal mo para sa kanila? So nagpaplano ka ba? So dapat po ito, kailangan po ito talagang isa to sa kailangan na meron ka talagang ganito eh. Kasi ang hirap ng may mga dealers ka na tapos hindi mo na vision. Hindi mo na vision yung magiging grupo mo, hindi mo ginugol. Diba? Kasi hindi ka naman nagpaplano. So, kailangan po bilang isang leader ng iyong negosyo, kailangan vision mo na, ay grabe ngayon, dahil new dealer ako, after 1 year, kailangan maparami ko yung isang katulad ko. Ano yung pinaka-basic? Dapat marami, after 1 year, dumami na yung mga speakers. Kasi yun yung ginugol mo kasi yun eh. Nabivision mo lang, di ba, na dumami yung katulad mo. Yun dapat ang isa sa pinaka-goal mo, galingan mo talaga. Okay? Galingan mo magplano. So sa planning naman po, kailangan, pag nagpaplano ka, execute sa team, no? Pag na-execute na sa team, ano ba yung plano mo na yon, kailangan na-analyze mo siya para na-adjust mo kaagad. No? Ganun dapat. Ganun ang isang leader. Dapat nag-vision ka kasi ito yung goal mo. Dumami kayo. Lumaki ang network mo sa First Vita Plus.
Okay? May imagine mo na lang, after 2 years, after 1 year, ay grabe, ito lang yung pinaplano natin dati mga partners. So, pero ngayon, grabe, ang power na, ang dami na natin. O, di ba ang saya? O, di ba ang saya na hindi lang ikaw yung marunong, dumadami kayo? Power ba? So, at syempre, bilang isang leader ng iyong negosyo sa First Vital Plus, you have a strong determination to succeed. So, eto na. Bilang isang leader ng iyong negosyo, kailangan strong ka talaga. Bakit? Kasi yung iba ganito eh. Dahil, alam mo yun, sumali sila sa First Vital Plus, nagkaroon sila ng leader, nagkaroon siya ng team, no? Tapos, dumating yung pandemic time. O, eto na nagiging problema ng lahat, hindi makasabay sa online. O, di ba? Nawala na yung pagiging strong niya, nawala na yung pagiging strong determination niya na maging successful sa First Vital Plus kasi nahirapan na siya sa pandemic. Sa kadahilanan hindi lang siya makasabay online. Ay naku coach, hindi naman ako marunong diyan sa ano na yan eh. Sa online na yan eh. O paano yung mga ituturo mo ngayon sa grupo mo bilang isang leader ng grupo mo? Ano yung ituturo mo sa kanila? 'Di ba? So, kailangan strong determination ang kailangan mo dito para maging successful ka sa First Vita Plus. So, lagi po nating tatandaan, kahit anuman ang mangyari, go ka pa rin. Okay? Kasi may strong determination ka eh. Gusto mo maging successful sa First Vita Plus eh. Gusto mo maging, kahit na pandemic, gusto mo maging, alam mo yun, makuha yung mga pinapangarap mo dito sa First Vita Plus. Dapat ganun ka kadeterminado sa gusto mo. So, anong kailangan mo? Mag-focus ka lang. Okay? Yung hirap po, nandiyan na yan eh. Talagang hindi na yan mawawala sa buhay natin. Okay? So, ang tanong, paano mo ba inahandle yung sarili mo sa sitwasyon na nahihirapan ka? Diba? So, lagi mo lang iisipin yung mga gusto mong marating sa buhay mo. Tama po ba? So, dapat, no, sabi nga dito, so ang pagkakaiba sa pagitan ng successful at unsuccessful ng mga dealers sa First Vita Plus ay determination. Yun nga po yung sinasabi ko na hirapan lang, umayaw na sa First Vita Plus. Samantala nung offline ay grabe, ang laki ng cheque, no? Power na power. Nung nag-pandemic na, ay grabe. Wala na, yung strong naging mahina na siya. Okay? So dapat po dito no sa First Vita Plus, kailangan maging determinado ka na sa lahat ng ginugol mo. Syempre kung ikaw ba naman 3 years, 2 years, 5 years na sa First Vita Plus, 'di ba? Hindi biro ang mga pagdadaanan mo diyan. So para po doon sa mga isang taon pa lang, wala pang isang taon sa First Vita Plus, 100% ako sobrang nahihirapan ka na. So, lagi mo lang iisipin, no? Dapat determinado ka pa din kasi ang ano na kumbaga nag-invest ka na dito ng mahabang panahon sa pagnenegosyo sa First Vita Plus. Maraming hirap na yung mga pinagdaanan mo dito. 'Di ba? So napindot ko yung aking screen, hindi ko na mapindot. Ayan, oh. So, ganun lang po. So kailangan maging determinado ka lang sa lahat ng takot mo. Na ano ba, para ba sa akin to si First Vita Plus? Tumigil na lang kaya ako. Eh, natakot ka eh. So, dapat lakasan mo yung loob mo. Panghawakan mo yung pagiging strong determination mo na maging successful dito sa pagninegosyo sa First Vita Plus. Okay? Kailangan, ano lang po, maging ano ka lang talaga. Mag-focus ka lang dun sa goal mo. Okay? So, bilang isang leader ng First Vita Plus, dapat meron kang trust and respect. So, syempre, maniwala ka, no? So, sa mga leaders mo, so, paniwalaan mo yung kakayahan nila. Okay? Magtiwala. Bilang isang leader ng yung grupo, mahina na yung aking signal. Great morning again. Bumalik na ulit, Coach. Okay na. Okay. Sige. Okay. So, Coach, ano putol-putol ka, Coach? Okay na. So, pwede na ako magsalita ulit? Okay. So,
So lagi po nating tatandaan no, na ang tiwala ang pundasyon mo pagdating sa leadership. So sa mga leaders mo, ang isa sa pinaka-importante na kailangan mong gawin, magtiwala ka sa kanila. Okay, parang ikaw lang yan. Yung nagsisimula ka sa negosyo ng First Vita Plus. Sinabi sa'yo ng upline mo, partner, partner, mag-workshop tayo. Kasi ikaw ang magtotok. O, di ba, nung workshop, talagang, tinutukan ka ng coach mo. Sa actual na, syempre, yung leader mo, speaker siya. So, magtiwala ka ng buong-buo sa kakayahan niya. No? Para maiwasan po natin yung nabibaby, yung mga dealers. Kasi isa yan sa nagiging naging Bisaya na tuloy. O, isa po yan sa nagiging problema. O, di ba? Yung, alam niyo po, lumalabas yung pagiging mas batenya ko dito. So, power. O, pakipusuan naman dyan para mawala na yung mga yung magiging Bisaya. Okay? So, seryoso na po tayo ulit. Dahil isa ito sa pinakaseryoso talaga na topic. So, para yun nga po, sinasabi ko sa inyo, para maiwasan natin na nabibaby yung mga dealers. Bakit? Ay, kasi, ito na, halimbawa na lang, magtotalk siya. Ay, baka hindi niya kaya. So, partner, ako na lang muna. Ay, partner, ito yung mga gagawin mo, ganito, ito yung ano. So, ano po yung pinaka-point ko? Magtiwala ka. Ito pa yung iba ganito pa eh. So, pag nagtotalk na ngayon, so syempre maraming invite. Yan. Maraming invite. Kaya ang malupit, nakita mo bilang upline ng grupo mo, nakita mo na, ay marami ang invite, ako na lang magtotalk. Yun ang wag mong gagawin. Bakit? Ina-underestimate mo yung leader mo eh. Paano mo yan mabubuo bilang isang leader ng iyong negosyo? Paano ka ngayon maduduplicate kung pinipigilan mo? Paano mo mailalabas yung pinakamagaling na siya kung ikaw pinipigilan mo? Diba? So, dapat magtiwala ka. Okay? Kasi, ikaw din mahihirapan pag na-baby yan. Power ka. Diba? Marami pong mga ganyan. Okay? So, lagi nyo lang po tatandaan, pagkatiwalaan mo yung dealers mo. Kailangan ituro mo yung tama. No? Wag mong gawin yung mapapadali sa kanya dahil hindi yan matututo. Okay? So, ganun po bilang isang leader. At syempre, kailangan ng respect. So, isa po ito sa syempre, ito, kailangan natin to sa negosyo. Respeto sa bawat isa, sa crossline, sa upline, downline. No? So, ito po yung kailangan mo sa iyong negosyo. So, bilang isang leader ng iyong negosyo, leaders develop or create wiser and strong leaders. So, ano ba yung mga kailangan mong gawin bilang isang leader para makapag-create ng isang katulad mo? Ano ba yung mga kailangan mong gawin? So, unang-una, syempre, kailangan ikaw talagang marunong ka na mag-product, marketing, ano ba yung mga training, new dealers orientation, pagdating sa leadership, kailangan alam mo to kasi ito yung magiging guide mo dun sa mga gagawin mong wiser and strong leader. Okay? So dapat kasi kumbaga para may ituturo ka sa kanila. Na ituturo mo sa kanila yung product marketing, mga basic training, lalo na po yung module 1 to 4. So, kailangan ikaw mismo alam mo yan para na ituturo mo to sa kanila. Okay? So, bilang isang leader, no? So, kasanayan po natin na pag new dealer, i-train mo na agad. Yun nga po yung sinasabi ko kanina na paulit-ulit. Ito lang po yung pinaka-basic para makapag-create ka ng wiser and strong leaders sa pagninegosyo mo sa First Vita Plus. Okay? So, leaders know so ito na. So bilang isang leader ng iyong negosyo, so itong priority na words, meron ka ba neto? Ang tanong, pina-priority mo ba yung negosyo mo sa First Vita Plus? Nagagawa mo ba yung pagninegosyo mo sa First Vita Plus? Nabibigyan mo ba ng oras?
Kung full-time ka, ilang oras ba yung nabibigay mo na oras sa yung negosyo? Baka ang ginagawa mong part-time. So lagi mong tatandaan, big time business ang pinasok mo. 'Di ba? So, ang pinaka-point ko lang po dito, no? So, kailangan pina-priority mo yung pagnenegosyo mo. At ano yung kailangan mong gawin? Kung may dealer sa mga dealers mo, priority mo sila, turuan mo sila, alam mo yun, through online, no? Mag-uusap kayo online. Di ba? So, ano ba yung mga plano mo sa grupo mo? Turuan mo sila mag-online, para turuan mo sila kumita online kasi nasa online world na tayo ngayon. 'Di ba? So sa pinaka point ko lang po dito, i-priority mo yung negosyo mo. Wag mo i-priority yung mga hindi naman improve sa no? Yung hindi naman nakakatulong sa negosyo mo. O example na lang natin, kung hindi ka marunong mag-business online, pero magaling ka mag-scroll online, 'di ba? So yung oras na 'yon, ibigay mo na 'yon, ilaan mo na yung oras na scroll na 'yon. No, alam mo sa social media, no? Inaaliw ka lang sa kaka-scroll eh. Bakit? Alam mo 'yon, nakakalimutan mo na kasi yung negosyo mo eh. Pero ang totoo niyan, hindi mo lang talaga siya priority. 'Di ba? Iniiwasan mo yung obligasyon mo sa negosyo mo. So bilang isang leader, no? Kailangan yung bilang yung natin, yung obligasyon natin sa mga dealers natin, sa grupo mo. Kailangan harapin mo 'yan. Huwag ka puro scroll, 'di ba? Social media. Ano pa ba yung mga yung ginagawa ng iba nanonood ng mga movie, ay ilang oras nang bumabad diyan. Alam niyo po ba, dito sa bahay wala talagang TV. Talagang Vita Plus lang talaga yung nasa utak namin dito. Walang iba. Hanggang magdamag yan, hanggang madaling araw yan. So ganun po kami kumbaga ganun po talaga yung mindset namin pagdating sa negosyo. Ganun po sinasabi kung gaano namin ka-priority yung pagnenegosyo namin dito online. Kasi lagi mong iisipin kasi katulad na tayo, 'di ba? Habang bata pa tayo, no, sa mga kabataan, no? Kailangan galingan mo na ngayon. I-priority mo na 'to. Saka ka na alam mo 'yun, saka ka na magbigay ng oras din para alam mo yung feeling mo masaya ka pero ang totoo inaaliw ka lang niyan. Eh magulat ka na lang 40 ka na wala ka pang nararating sa buhay. 'Di ba yung mga gano'n? Yung 50 years old ka na, 60 years old ka na, marirealize mo, ay kailangan 60 years old ka na, kailangan mo seryosohin yung pagnenegosyo sa Vita Plus kasi ito yung mga goal ko. O, 'di ba? Samantalang yung iba nga po dito, no, talagang power na power talaga pag kumbaga power na power yung pagpa-priority nila sa negosyo nila dito. So ganun lang po, dapat alam mo sa sarili mo kung ano ba yung mga priority mo o kung si Vita Plus naman, no? Syempre kung may iba kang pinagkakalaanan ng oras, so dapat ano mo lang siya, tawag nito yung i-balance mo lang kumbaga, ganun. I-balance mo lang yung pagnenegosyo mo, kung may iba ka pang ginagawa, i-balance mo lang. Okay? Para napapriority mo pa din. Okay? So, people become real leaders. So, ang tao po naging totoong leader siya because of character, kung sino sila, sino ba yung mga nakakasama nila, no? Kung ano ba ang isang tao nagiging totoong leader talaga sa sarili niya based dun sa mga experience niya, dun sa mga pinagdadaanan niya. So, ibig sabihin, natututo siya, nagiging totoong leader ang isang tao pag gano'n. Ano pa, yung base dun sa mga natututunan nila, kay ano ba yung mga nagawa na nila at kaya pa nilang gawin. No? So, bilang isang negosyante ng First Vita Plus, no? So, kailangan lang tayo, kumbaga, i-ano mo lang yung sarili mo,
i-explore mo lang yung sarili mo hanggang saan pa ba yung mga kaya mong gawin kasi magugulat ka lang, ay grabe, hindi ko to kayang gawin dati pero ngayon nagawa ko Totoong leader na ako kasi napangunahan ko to. O, di ba? So dapat po ganun po tayo. Okay po? So, syempre, your role as leader network, your role as a network leader. So, nagkaano po yung aking presentation. Nagalaw ko to yata kanina, hindi siya. So, yun. So, your role as a network leader. So, ito nga po, bilang isang leader, no, bilang isang network leader ng First Vita Plus. So, lagi mo pong tatandaan na dapat turuan mo sila, yung mga dealers mo, ituro mo sa kanila lahat ng alam mo, no, sa paggagawa ng negosyo sa First Vita Plus. Kasi para nade-delegate ka, kasi isa po yung sa pinaka-importante na napaparami natin, yung katulad natin. So, ano yung pinakailangan mo lang gawin? Kailangan, no, galingan mo lang talaga magturo. Okay? So, para matututo sila, no, nai-impluwensyahan mo sila, no, na syempre para ma-achieve din nila yung mga ginugol nila sa tayo as a team. So, ang leader ay tungkol ito sa pag-lead ng tao para mailabas mo yung pinakamagaling na sila. Okay? So, leadership is the cornerstone of building an effective and solid organization. So, ang leader po ay isang pundasyon para magkaroon ng matatag na organization. So, parang katulad po sa atin, parang pag wala si Coach RJ, wala si Coach Ray, so anong mangyayari sa atin? So, watak-watak tayo. Okay? So, sabi nga sa The Art of War, no? So, kapag mahina ang general, no? So, pag walang disiplina, so, ang mga opisyal or sandalo, no? So, naparihas, kumbaga, isa lang to sa, ano lang po, kumbaga, kung walang magandang organization, talagang watak-watak ang grupo. So, parang ano lang to, yung sasaba ka sa gera, tapos yung general kumbaga wala kayong pagkakaisa, ano ba yung mga gagawin? O, di ba? Parang sasaba ka sa gera, magpapakamatay ka na lang ba? Diba? So dito po sa First Vita Plus, ang leadership po dito ay talagang knowledge, no? Kailangan galingan mo pagdating sa leadership. Kailangan na pamumunuan mo ang sarili mong grupo. Paano ka ba mag-lead sa grupo mo? Okay? So doon po nakasalalay doon nakasalalay ang network mo. So kailangan pagdating sa leadership, galingan mo. Okay? Ano pa po? Tapos na pala yun. Parang nabitin ata ako Coach Graz? Yes. Ano nangyari? Natapos na pala, okay? So, yun lang po. Bago ako matapos, Coach Graz, gusto ko lang po magpasalamat sa 21 participants po na nandito ngayon. So, maraming salamat po. At sana po ay may natutunan or mai-apply nyo po ito, yung mga napag-aralan natin ngayong gabi, dun sa grupo mo. At ikaw mismo sa sarili mo, kailangan meron kang meron kang analyzation, kumbaga. O, di ba? So, dapat ganun lang. Analyze, then adjust. Ay, yung sinabi ni Coach Trix, parang ako yun So, kailangan adjust daw pala ako kaagad para mas mag-grow ako sa sarili kong negosyo. Kailangan pala sa grupo ko dahil meron na akong 5 dealer. Kailangan pala, workshop ko pala sila. Kailangan pala, pagdating sa Zoom, no? Yung mga basic, ito yung mga ituturo ko sa kanila. Kailangan pala yung camera, hindi daw pala nakaangat, hindi daw pala nakatutok dun sa bubong. Dapat pala, sabi ni Coach Trix, sa speaker mismo nakatutok para mas okay pala yung presentation kasi sabi ni Coach Trix, kailangan bilang isang negosyante, nakita niya kay Ma'am Doyi, kailangan professional. O, di ba? So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po may mga natutunan po kayo sa akin ngayong gabi. So, back to you, Coach Graz. Power. Grabe, ang galing ng speaker natin. Ay, naka-off pala yung cam ko. Power. Ngayon lang, Coach. Ngayon lang na-off. Ngayon lang? Okay, Oo. Coach. Akala ko,
sayang, nanghinayang ako dun sa kung paano ako kagigil magsalita. Charot. So maraming salamat po. Maraming salamat sa ating speaker na si Coach Trix Villamor. So palakpakan naman po natin. Grabe yung naituro niya sa atin, no? So sana magamit natin yung mga naituro sa atin ni Coach Trixie kasi talagang gamit na gamit yon, yung workshop, yung preparation, yung pagiging leader. Siyempre, hindi mo pa, kahit wala kang grupo, leader ka na po. Leader ka na para sa sarili mo. Di ba? So, ang maganda niya, pag leader ka na para sa sarili mo, madali mo na lang ma-guide ang grupo na parating sa'yo.